Ito ang kwento ni Kiriko. Totoo na isang electro-kart racer si Kiriko 5 years ago. Ngunit ang kwento niya ay hindi ganon kasimple. Si Robin ay brother figure ng younger brother ni Kiriko, si Haruki. Matapos niyang ipagtanggol si Haruki sa mga gumagawa ng fake betting slips, nakipagkita sila sa mga kaibigan nila. Andoon si Kiriko na may dark hair, kasama ang taong tinatawag nila na Doc. Mayroong rumors na nag-experiment ito, hindi lang sa mga man-eater, kundi pati na rin sa mga tao. Ang dalawang tao na hinahabol ni Kiriko ay si Robin at si Doc, mula sa picture na pinakita niya kay Maru. Tuwing may mga man-eater, sama-sama si Haruki sa pag-hunt dito at minsan na itong nakapatay gamit ang kanyang crossbow. Isang araw, may race si Kiriko, nag-scout si Haruki ng track at nakita niya ang isang man-eater sa field. Dahil di tumigil ang race, sinubukan niyang patayin ang man-eater ng mag-isa. Ngunit ang kanyang crossbow ay walang effect dito. Sinaksak niya ang man-eater, ngunit unti-unti itong inaabsorb nito. Napansin ni Kiriko na may man-eater at sinabihan niya ang ibang racer na bumalik at itigil ang race. Nang lumingon ang man-eater kay Kiriko, kinakain na ang kapatid nito. Nahati ang katawan ni Haruki at ang huling bagay na nakita nito ay si Kiriko na umiiyak. Nag-flashback lahat ng mga masasayang moments nila ng ate niya. Matapos ay nagising na lang ito sa isang ospital. Nanghihina siya habang naglalakad at sinubukan niyang magsalita, ngunit may mali. Nakita niya ang imahe ni Kiriko sa salamin ngunit sinasabi niya na siya si Haruki. Sinabi ng mga ibang doktor na dahil sa shock, baka inakala niyang siya si Haruki. Pero para sa tao na ito, siya si Haruki, at nilagay nila ang natirang parte ng katawan niya sa ate niya. Hindi lang iyon, sa emotional way din, ang tingin niya ay siya si Haruki at pinatay nila ang ate niya. Sinabi ng mga ibang doktor, na kung di dahil kay Doc, namatay na siya. Inabot siya ng 4.5 months bago siya maging fully healed. Matapos ay hinanap niya na si Robin, since iniimbestigahan na niya si Doc. Bumalik siya sa dati niyang tinitirhan, ngunit wala na si Robin at pati ang mga dati niyang kaibigan. Sinabi ng mga ibang tao na patay na si Robin ngunit umaasa pa rin siya. Nagpalipat-lipat siya ng lugar at kumukuha ng mga security jobs. Umaasa na makita sila hanggang sa makilala niya si Maru. Matapos niya magkwento, may nagpakitang malaking isda, isang man-eater na mukhang aatakihin sila. Balik sa academy, nagdodrawing si Kona ng isang baby na nasa womb. Ngunit sabi ni Kuko na mukhang goofy daw ito, kaya sinabihan siya ni Tokyo na wag niyang pagtripan si Kona. Ngunit sabi ni Kuko, na ang mga totoong baby ay may malaking mata, hindi katulad ng mga drawings ni Kona. Sabay sa pag-invite niya kay Tokyo na tumingin nito.